Lakers ginamit naman pala nila ang ginawa ng Minnesota Timberwolves sa Game 1 dito sa Game 2. Pero bago yan sa Game 2 naman ng playoffs laban sa Los Angeles Lakers, si Julius Randle ay nagpakita ng composure sa kabila ng pressure. Nakagawa nga siya ng 16 points, may 5 assists at 5 rebounds habang sinusubukang buhatin ang Minnesota sa isang dikdikang laban. Sa post-game interview, tahimik si Randle pero kumpiyansa ang tono. Sabi niya pa, "We'll be fine." Ipinakita niya na kahit natalo sila ay buo pa rin ang kanyang tiwala sa kanilang team. Walang drama at walang sisi. Focus lang sa next game. At kung may isang bagay na dala ni Randle sa laban, yun ay toughness. Maaaring hindi nila nakuha ang panalo pero malinaw na lalaban pa rin ang Timberwolves sa mga susunod na laro. Samantalang sa Game 1 ng NBA Playoffs noong April 20, 2025 kung saan tinalo ng Minnesota Timberwolves ang Los Angeles Lakers sa score na 117-95 ay nahaharap naman si Anthony Edwards sa kontrobersya matapos ang isang insidente sa third quarter. Habang may 4:33 minuto pang natitira sa quarter, narinig ni Edwards na iniinsulto ng isang fan si Rudy Gobert. Bilang tugon, sinabi ni Edwards, "Rudy got 200 million, he got 200 million dollars." Dagdag pa ni Edwards ay mas malaki daw ang kanya, sabay gumawa pa ito ng hindi angkop na kilos sa harap ng fans. Dahil sa kanyang kilos na ito at pananalita, pinatawan si Edwards ng NBA ng $50,000 na multa para sa inappropriate language and obscene gesture na ginawa niya sa isang fan. Sa kabila ng insidente, nagtala pa rin si Anthony Edwards ng 22 points, 8 rebounds at 9 assists sa nasabing laro na naging susi sa panalo ng Timberwolves. Ang insidenteng ito ay nagbigay ng babala sa mga manlalaro na panatilihin ang profesionalismo sa kabila ng emosyon sa laro. Samantalang ito naman ang mga sinabi ni LeBron tungkol sa sandali nang malaman ng Lakers na magkakaroon sila ng positibong response matapos ang Game 1. Ayon pa kay LeBron, alam na nga daw nila kahapon sa practice pa lang na meron silang mahirap na practice, isa sa mga pinakamagandang practice nila ngayong taon. Nagkaroon daw sila ng magandang laban at alam nilang pagkatapos nun, nasa magandang posisyon na sila. Nanood daw sila ng film bago mag-practice pero hindi pa nga rin daw ito maganda. Hindi pa daw tama ang kanilang forma pero lahat daw sila ay mga competitor at iyon ang gusto nilang gawin. Habang sabi naman ni JJ Redick sa post-game interview patungkol sa kung papaano nila nalimitahan ang Minnesota Timberwolves sa 85 points sa Game 2. Ayon pa kay Redick ay naging physical daw sila, lalo at ang playoffs daw ay nangangailangan ng ibang antas. Gaya nga daw ng sabi niya bago magsimula ang laro, tumagal daw sila ng mga 2 quarter sa Game 1 bago nila naabot ang level ng pisikalidad na iyon. Samantalang binanggit din ni JJ Redick ang patungkol sa tila pagkadismaya niya sa koponan habang timeout. Ito ay nang bumaba sa 11 points ang kalamangan nila sa laro. Sabi pa ni Redick, hindi ito frustration, coaching lang. Sa tingin pa daw niya, nakaposisyon sila ng maayos at tumakbo daw sila ng mga magagandang plays. At sa totoo lang daw, akala daw ni Redick may mga open na 3-point shots sila na hindi na ipasok. Lalo at si Austin Reeves daw ay nakakuha ng magagandang open looks. Kaya, maliban daw sa ilang disorganized na plays, ay maganda daw ang pinakita nilang opensa ngayong araw. Na bilang coach nga daw, ay nakikita ni Redick na mangyayari daw ito. Pero sa kabila daw nito, unti-unti na daw itong nabubuo. Kaya gusto daw ni JJ Redick na siguraduhin na pare-pareho daw ang lahat. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Coach JJ Redick patungkol sa mga nangyari at ginawa nila kanina. Kaya asahan natin ang mas matinding laban ng dalawang koponan sa Game 3.